Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karbi natin, heto di inaasahan, bunuan at tumistigo na. Nako, finish na, bye-bye. Ayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. So ito nga mga kababayan, bago po natin pasadahan yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong si Bunuan, no? Sabi po kasi dito ni Senator Ping Lacson, ayan ex-DPWH Secretary Bunuan gave wrong coordinates of flood control projects. Sabi po ni Lacson, niloko niya si Pangulo. Aray ko po, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na niloko talaga ni Secretary Bunuan si President Bongbong Marcos Jr. at hindi alam ni President Bongbong Marcos Jr. yung ginawa ni Bunuan? Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan? Binatikos ni Senator Ping Lacson ang maling pagbigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ng coordinates para sa libu-libong flood control project sa bansa. Haba, isipin nyo mga kababayan, libu-libo ang mga coordinates na ibinigay, no? Libu-libong mga flood control projects, no? At bawat flood control projects ay may coordinate yan mga kababayan, di ba? O kung saan matatagpuan ay hindi raw tama, mali po ang ibinigay. Aba, isipin mo, magkamali ka na. Isa, pangalawa, pangatlo, pero sabihin mo nga, libo-libo. Pag hindi na po yan pagkakamali. Diba? At sasabihin mong, libo-libo po ang isinabmit ni Bunuan ng mga coordinates para sa mga flood control projects, pero ni isa, no? Hindi po na nakita agad ng Pangulo na, oops, teka lang, mali yata ito. Umabot ng libo-libo, wala kang nakitang mali, President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Pero teka lang mga kababayan, no? Teka lang, bakit ngayon ka lang nagsalita, Senator Ping Lacson? Wala dito si Bunuan. Nasa ibang bansa, hindi pa nga umuwi. Bakit nung nag-iimbestiga kayo, no? Nag-iimbestiga po ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. At nandoon po si Bunuan, bakit hindi nyo sinabing, eto, mali pala kayo? Diba? Bakit ngayon lang? At hindi lang po si Lacson mga kababayan, ang nagsasabi ng ganyan. Maging ito, si Mayor Benjamin Magalong. Sabi naman po dito ni Benjamin Magalong mga kababayan, no? Kinumpronta niya daw si Bunuan. Sabi ko sa kanya, sabi ni Magalong, no? Sabi ko sa kanya, billions were lost and you're telling us you know nothing about it. Sabi niya, marami raw siyang inaasikaso. Sabi ko rin sa kanya, have you conducted an investigation? Tagal niyang sumagot. Aray ko po. Diba? Ang pagkakamali dito ni Magalong, no? Meron pala sila ganitong konfrontasyon, no? Kinumpronta niya pala si Bunuan. Bakit nung mga nasa ICI pa siya, di ba? Yung nasa ICI siya, bakit hindi niya sinabi ito? Di ba bakit ngayon nawala na dito si Bunuan? Sarsuela lang ito? Fall guy na ba ngayon si Bunuan? No? Si Bunuan ba at sining isa? Si Romualdez at si Saldico. Ay mga pawang fall guy na ba ngayon? Kasi alam po natin that they are not the mastermind. Naglulukuhan ba tayo dito? Mga secretaries lang kayo. Kayo ang, di ba? Sabihin natin, no? For example, sila po ang mastermind. Kasi sinasabi nila, ito ang mga mastermind. Kung sila po ang mastermind,
Bakit aabot ito ng 3 taon at hindi malalaman ng presidente kung sila talaga ang mastermind, di ba? Kaya wag niyo na pong gawing tanga ang taong bayan, no? Wag niyo na pong gawing tanga ang taong bayan sa mga ganitong pangyayari. Kasi po mga kababayan, no, ang gusto nilang palabasin, no, si Bunuan na ngayon ang ang sisihin. Tapos si Romualdez, si Saldico. Sila lang ba talaga? Hanggang dyan lang ba talaga ang kaya, mga kababayan? Or may mas mataas pang opisyal na dapat nating kaladkarin, no? Para umamin sa kanilang mga ginawang kalokohan, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan, right? At eto, President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, nako. Kaya nga eto nga, panoorin mo natin yung video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Alam niyo po, lagi kong nakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister, at hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila agad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan man, ay sinasabi nila ang mga Pilipino sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin dahil sila ay napakasipag, napakabait. At tumutulong kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Sabi ko, ganyan naman talaga dito sa ganyan talaga ang mga Pilipino. At si Hari at Reyna ng overtime, ang Pilipino, mga yan ang reputasyon natin. So yan mga kababayan, Hari at Reyna ng overtime ang mga Pilipino, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi ka po ba nahihiya? Ito nagtatanong lang, personal na question mga kababayan. Kung kayo po ba ay hindi nahihiya? Sapagkat ikaw na ang nagsabi, no? Puspusan ang pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa, no? Makapagpadala lang sa Pilipinas, no? Tapos gaganunin nyo lang yung pinagpaguran ng taong bayan. Kung hindi man kayo ang nagnakaw, kasi dinidinan yung magnanakaw kayo no? So pinanakaw nyo lang yung perang yon. You allow them, no? To rob the Filipinos, mga kababayan, no? Inalaw mo sila na nakawan, no? Alam mo na, ikaw nagsasabi, hari tayo ng overtime, reyna tayo ng overtime. Ibig sabihin, puspusan ang ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa, mga kababayan, dyan sa ibang bansa. No? Saan man po kayo panig ng mundong nagtatrabaho. Hindi po ba nahihiya ang gobyernong ito? Pinanakaw lang yung pinaghirapan nating lahat. Di ba? Nakakahiya naman po sa kanila. Aray ko po. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong video ito. Sabi po dito, yes, sa wakas. Grabe to. Kapapasok lang, mga DDS matutuwa dito. Aba, ito pakinggan po natin ito, mga kababayan. Ito, medyo nung napakinggan ko ito, sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy ni Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Sa inyo, naku po, grabe. Statistics, ha? Nagkakaiba ba tayo kung anong pananaw natin, kung ano ba ang will ng tao? Basta ang sigurado ko, ayaw na nila kay Marcos kasi negative 3 na si Marcos. At gustong-gusto nila kay Vice President, ang mga tao, dahil kita mo naman, nung siniraan, lalong bumulusok pa angkat. Di ba? Si Marcos, bumulusok pa baba. Tandaan nyo ito, simpleng-simple na lang . Yung nanira, bumulusok pa baba. Yung siniraan, bumulusok pa taas. Ano ibig sabihin nun? Sino ang gusto ng taong bayan? Yung nanira? O yung siniraan? Doon pala malalaman mo na, di ba? Kaya nga alam nyo, mga kababayan, biglang nakakapagtaka. Ako, ito, medyo nung napakinggan ko ito, sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy ni Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Yun po, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat ka niya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. Wow. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Naku po, nag-usap sila. Ano kaya pinag-usapan nila? Isasabihin kaya ni Marcoleta ito, Senator Marcoleta, ano ba pinag-usapan nyo?
Hindi, alam mo, ito ha, walang biro ito ha. Ngayong mga panahon na ito, kahit sa Africa, yung isang leader doon ay nakipag-usap ang China. China na ang pinaka-partner nitong African country na ito, yung ano ba yung Volcano, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dahil doon umaasenso na yung ano nila, tinaboy nila yung mga western world kasi inaapi nga naman sila. So dito sila nakipag-usap sa China at dahil doon umaasenso sila. Oh, hindi kaya ito ganito rin. Ako, hindi ko alam pero bakit kaya sila nakipag-usap dito kay Marcoleta? Alam mo kasi ito si Marcoleta. May nagsabi sa akin kasi tinanong ko. Siyempre, presidente si VP Sara Duterte, di ba? Sa 2028. Nagsabi sa akin, alam mo magandang kumandidatong vice president, si Marcoleta. Hudyat kaya ito? Hudyat kaya ito? Na may sumusuport. Kasi alam mo, ito, whether you like it or not, malaking bagay yan. Yung suporta ng ibang bansa sa isang magiging leader. Di ba? I mean, sa lahat-lahat naman. Sa dami-dami namang i-invite ng Chinese ambassador, bakit si Marcoleta? Naku po. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa eh. Kaya yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Oo. Sana isang araw makapagkape tayong tatlo. Yan, no? Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Ayun, tama. Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa. Pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat ang dapat kausapin. Naitanong niyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po. Yung palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ay ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa gayong trend. Kami gawa yung trend. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa. Bahala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila Ganon ang China Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? Yung interes ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana sa... Maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Kaya unahan na kita. Nababasa ko yung isip mo Baka kasi mo niya, ikat na naman ito. Ikat, at pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala na masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Lang kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala na maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga nasa gobyerno. Bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman Lahat, wala dapat nawawala. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun palang zero-sum game ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga mababatas? Lahat na sila doon. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo ba itatanong ka naman yan? Baka naman isip-isipin, itong mga taong ito, inimbita ko na nga Tinatanong mo pa. Tinatanong mo ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Bakit? Malay mo naman baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa Kaya nga, Wala pa ng lawmakers, ano? Wala 1 month pa lang naman siya malay mo naman sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimbitahan. Kasi magaling siyang mag-research Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Gibo na nais na Hindi. Actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yun, sasabihin nila yung totoo. Ba't nakipag-meeting? I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapitan ng palapitan 2028. Ako, ito lang nga sa akin. Palapitan ng palapitan 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan ninyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talaga ang concern nila
Di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun eh. Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Yung ating mga nasa oposisyon, nasa gobyerno. Ang iniisip, anong kapakinabangan ng Amerika? Siguro, baka nag-isip lang yan ang kapakinabangan nila pagdating sa nakawan. Pero pagdating sa pakinabangan ng sino ang dapat nating makipagtulungan, ang iniisip lang nila, itong Amerika. Sa bagay, kung meron ka nga namang perang hindi mailabas ng Amerika, sino kakausapin mo? Ala naman yung China. Sino kakaibiganin mo? Ala naman yung China. Siyempre, kakaibiganin mo, Amerika. Di ba? Kaya nga, yan ang bulong-bulungan ngayon na etong si Marcos, kaya nakikipag-usap sa Amerika, nakikipagkasundo, dahil doon sa mga atraso niya, bank account nila, na hindi mailabas sa Amerika. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Pakicomment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.